QMC Buto Sigla, ang programang tatalakay ng tamang pangangalaga sa ating mga buto, pati mga sakit, sintomas at gamutan, pag-uusapan dito. QMC Buto Sigla, hatid sa inyo ng Quezon Medical Center Orthopedic Department dito sa DZAT Live Radio. QMC Buto Sigla. Good afternoon mga ka-life. Welcome po sa ating programa, ang QMC Buto Sigla. Panibagong episode na naman po ang ating mapapanood sa hapong pong ito. Kumusta na po kayo dyan? Nawa kayo po ay nasa maayos na kalagayan habang nakikinig po at nakatutok dito po sa ating programa. Of course, we are live sa ating Facebook page, dito po sa Live Radio, DZAT 1512 kHz. At ngayong hapong ito, ang ating pong pag-uusapan ay about po dito sa tinatawag na hip arthritis. So, usually ang ating pong mga pinag-uusapan ay about sa osteoporosis, no? So, I do not know kung pares lang sila, pero alam ko magkalayo po yun. Mamaya tatanong po natin sa ating pong mga kasama this afternoon via Zoom, ang isa sa ating orthopedic doctor from the Quezon Medical Center. Binabati muna natin lahat ng ating mga avid listeners sa iba't ibang bahagi po ng Quezon Province, sa ibang bahagi pa ng Calabarzon at Southern Luzon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Of course, sa ating po mga kasama dyan sa QMC, particularly ang Department of Orthopedics sa panguna po ni Dr. Romel Castillo. Yan, binabati po natin sila. And gayon din, ang Bet and Seed Philippines, isa sa ating pangunahing sponsor sa program na ito, isa pong non-government organization on socio-civic and educational initiatives. Yan. At sa hapong ito, makakasama po natin bilang ating resource person sa ating topic, walang iba kundi si Dr. Ana Isabel Maputol. Doc, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Yes, and welcome po dito sa ating program, QMC Buto Sigla. Batiin niyo muna po ang ating mga listeners and viewers. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon sa programa natin. Yes. Sana po ay may matutunan naman po tayo ngayong hapon. Yes po. Thank you po sa inyong pag-unlock, Doc, no? At kanina nga nabanggit ko po yung ating pong topic na pag-uusapan ay ito pong tinatawag na hip arthritis. Tama po ba? Yes po, sir. Yes. At kanina nga nabanggit ko nga, usually po kasi ang nagiging topic po namin dito about osteoporosis. So siguro, yun ang isa ko munang katanungan. Ano ba itong hip arthritis? Tapos meron po ba itong, ano yung okay, ulit. Ang una ko pong tanong, ano po itong hip arthritis at ito po ba ay malayo po dun sa osteoporosis? Bale po, sir, yung hip arthritis, ito po ay kadalasang tinatawag na wear and tear arthritis or age-related arthritis o di kaya degenerative joint disease. At ito ang pinaka-common na uri ng arthritis sa buong mundo. Yung osteoporosis naman po, yun po ay yung kapag nagkakaroon ng panghihina po sa buto natin. So, hindi lang po siya sa kasukasuan tulad ng hip. Pwede po siya na sa lahat po ng buto sa ating katawan na pwedeng maapektuhan ng osteoporosis. Okay. So, bali Doc, ask ko po, no, ano po ba yung karaniwang symptoms ng hip arthritis? Paano po nalalaman na meron kang hip arthritis? So, wait lang po, sir. So, yung pinaka-common po na sintomas ng osteoarthritis or yung hip arthritis na dala po sa pagtatanda ay, lalo na sa balakang, ay pananakit po ng balakang. Or pwede rin po na sa may bandasingit po yung sumasakit. Yung nararamdaman din po na sakit ay pwedeng bumaba papunta sa hita
pumunta sa puwet banda o di kaya umabot sa tuhod. Minsan yung mga pasyente nalilito sila at iniisip na problema 'to sa tuhod pero yung pinanggagalingan pala ay sa balakang. So, kadalasan yung sakit na 'to ay unti-unti lang nagsisimula pero minsan puwede ding dumating ng biglaan. Yung ibang sintomas naman po ng arthritis ay morning stiffness o paninigas ng balakang tuwing umaga pagkatapos gumising. Puwede rin po magkaroon ng paninigas pagkatapos ng matagal na nakaupo or nakahiga. Puwede din magkaroon ng hirap sa paglalakad at hirap yumuko. At, sa osteoarthritis, yung paninigas ay tumatagal lamang ng iilang minuto. Kadalasan hindi nga po ito umaabot ng 30 minuto. Importante po itong tandaan dahil sa rheumatoid arthritis, isa pang, lagi po nating naririnig na klase ng arthritis, ay yung paninigas naman ay mas tumatagal at hindi nawawala agad-agad. So, habang lumalala ang hip arthritis, nagiging mas madalas na ang pananakit ng balakang o singit at maaaring mangyayari na ito kahit na nagpapahinga lang or puwede rin po sa gabi. Kadalasan ay nasasabayan din ito ng mga mechanical na sintomas tulad ng baka may mararamdaman tayong nagla-lock o click o grind sa ating balakang. So, yung mga mechanical na sintomas na 'to ay dahil sa natatanggal na piraso ng sirang cartilage or parang lining ng ating mga kasukasuan na, na lumulutang na po sa loob ng kasukasuan at ng irregular or hindi na pantay-pantay na, surface ng ating kasukasuan. So, dahil dito nagkakaroon ng limitasyon sa paggalaw ng balakang at paika-ika na paglalakad. Okay, Doc. Paano po nasusuri? Paano nada-diagnose kung ang isang tao po ay meron po siyang hip arthritis? So, kadalasan po ang diagnosis ng hip osteoarthritis ay clinical o base po sa mga sintomas na nararamdaman at sa mismong pag-examine ng doktor sa pasyente. Kapag tayo ay nagpakonsulta sa doktor, tatanungin po sa inyo ang inyong medical history at dito makikita ang mga posibleng risk factor na meron ka. Pagkatapos nito ay gagawin na ang physical exam. So, sa physical exam, tinitingnan kung meron bang diferensya sa haba ng magkabilang paa, tinitingnan kung meron ng mga deformity sa balakang, at tinitingnan din kung paano na yung paglalakad. So, titingnan din po dito sa exam kung merong iba pang masakit na parte ng katawan, may tumutunog ba sa balakang natin pag ginagalaw ito, meron bang masakit habang ginagalaw, at lahat ito ay kinukumpara sa normal na side o sa side na walang sakit. Tapos, sa examination po ay gumagamit din tayo ng mga imaging tulad ng X-ray para maikumpirma at ma-monitor ang pagprogreso ng arthritis. So, sa X-ray, makikita po natin kung merong pagkipot na ng kasukasuan, kung nagkakaroon na ng mga osteophytes o bone spur or bagong buto sa pagitan ng kasukasuan at iba pang mga posibleng pagbabago sa ating hip joint. Maliban po sa X-ray ay po pwede din po minsan gumamit ng CT scan or MRI para sa pagsuri ng osteoarthritis. Pero ginagamit lang po ito sa special cases kung saan hindi nakikita agad-agad sa X-ray o physical exam kung ano yung sanhi ng sakit. At minsan, pwede rin pong mag-request ng blood test ng inyong doktor. Ginagamit naman po ito para ma-rule out ang ibang uri ng arthritis. So, posibleng mag-request ng doktor natin ng CBC, ESR, CRP, rheumatoid factor. So, ito ay mga lab test po. Pero kung yung diagnosis ay usual lang na hip osteoarthritis dala sa edad, kadalasan ay normal yung mga resulta ng lab test na ito. So kapag hindi po normal yung mga resulta ay most likely dahil po to sa ibang klaseng arthritis. So, pero importante rin pong tandaan natin na hindi po laging magkatugma ang simptomas at X-ray findings po natin kasi meron po mga pasyente na
malala na ang x-ray pero mild lang ang simptomas, o yung kabaliktaran naman na halos normal yung x-ray pero malala na yung simptomas. So, kaya importante na magpatingin sa doktor nang mabigyan ng tamang abiso. Ah, yung po bang risk factor para magkaroon ka ng hip arthritis ay sa edad lang po ba o meron pang ibang maaring maging dahilan para ikaw ay magkaroon ng hip arthritis? So, hindi lang po yung pagtatanda ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hip arthritis, pero ito po yung pinaka-common. So, yung iba pang posibleng risk factor ay family history. So, if meron po tayong ibang mga kamag-anak na meron na ring hip arthritis na di kaya baka na operahan na, kung meron din pong dating injury o tama sa balakang tulad ng mga bali or dislocation, pwede rin mag-cause ng arthritis. Yung obesity po or yung sobrang timbang ay pwede rin mag-cause ng arthritis. At isa pa ay mga developmental na sakit ng balakang or yung mga inborn na po na mali yung pag-develop ng balakang. Pwedeng magkaroon ng arthritis po sa huli. So usually po sa edad common ang arthritis sa edad na 60 years old pataas. Sa mga less than 50 years old, common po ang arthritis ng balakang sa mga lalaki. Pero paglampas naman ng 50 years old ay sa mga babae na po siya common. Dahil ito po ay dahil na rin sa mga hormonal changes, lalo na sa mga postmenopausal na po na nagbabago sa mga babae po. May bako Dok, no? Ang usual kasi, ang nadidiscuss nga po namin dito ay about osteoporosis. So pag osteoporosis, you lack calcium, parang yun nga nagiging marupok na yung buto dahil konti na yung calcium mo sa katawan. How about sa hip arthritis? O yung hip arthritis po, hindi po nagkakaroon ng um, pagbabago po sa calcium. More on po siya sa natatanggal na po yung cartilage, which is po yung smooth na lining ng ating hip joint. So, yung cartilage po kasi yung parang nagsaserve na parang cushion or protection na para hindi po magkiskisan yung buto sa loob ng ating kasukasuan. So, kapag na tatanggal na po ito or nagiging magaspang na yung area, nagkakaroon na po ng arthritis. Okay. So, Doc, ano po yung usual na treatment kapag ikaw ay merong hip arthritis or bukod sa mga operasyon, meron po bang ibang paraan? So, sa hip arthritis po, hindi rin po agad-agad na operasyon po yung pinapayo natin sa mga pasyente. Banggit ko lang po, yung goal po ng treatment para sa arthritis ay yung mawala or ma-manage yung kirot at na maibalik po sa dating level ng function yung or pagkilos yung pasyente. Yung nabanggit ko kanina na nasisira nga yung cartilage po doon sa loob ng joint, hindi na natin kayang ibalik yun. Kaya yung focus is yung pag-manage ng simptomas. So, yung unang linya ng treatment ng hip osteoarthritis ay non-surgical. So, titingnan muna kung kayang magamot yung mga simptomas gamit ng mga iba't ibang treatment. So, yung una po ay yung lifestyle change or yung pagbago ng pamumuhay. So, kailangan iwasan po ang mga activity na napapansin natin na nagiging sanhi ng sakit. Kapag po sa exercise, lumipat na po sa mga low impact na exercise. So, halimbawa, walking, swimming, or pagbisikleta, or yoga, imbes na mga jogging, basketball, or volleyball o tennis. At isa din po yung pagbabawas ng timbang. Kasi yung kahit 5 kilos lang po yung pagtaas ng timbang ay katumbas na sa halos 30 kilos na extra na bigat sa balakang natin kada hakbang. So, isa pang treatment para sa arthritis ay physical therapy. So, meron po mga exercise na makakapagpalakas ng muscle sa paligid ng hip joint at improve ng flexibility ng ating balakang. At isa din na to sa pinaka-importante aspeto ng treatment ng mild at maagang stage pa ng arthritis.
So, isa pa is pwede din pong gumamit ng mga assistive device yung mga pasyente. So, ito yung mga tungkod, walker, or di kaya saklay. Kasi nakakatulong po ito sa pagbawas ng load ah, na binibigay sa balakang habang naglalakad. So, kaya nakakabawas rin ito sa kirot. So, pwede rin po ang hot or cold therapy. So, pwede pong maglagay ng hot compress or cold compress. Yung init po ay makaka-relax ng muscle. Tapos yung lamig naman makakabawas po ng pamamaga. So, yung isa pang pwedeng gawin is uminom ng mga gamot. So, kung naapekto na ang pang-araw-araw na gawain dahil sa sakit ng balakang at hindi na naging epektibo yung mga previously nabanggit natin na treatment, pwede na uminom ng mga pain reliever tulad ng mga diclofenac, etoricoxib, or celecoxib na usually na nirereseta namin para sa osteoarthritis. Pwede rin po ito tabletas or yung pinapahid po sa may balakang mismo. Meron na rin po tayong mga available na treatment na pwedeng i-inject mismo sa loob ng balakang. Tulad ng mga corticosteroids na pwedeng magbigay ng ilang buwang relief ng kirot. Pero importante po na magpakonsulta sa doktor kung ito ba yung appropriate po na treatment para sa inyo. Okay. Meron po bang uri ng pagkain na makakatulong if ever you have hip arthritis? Kung sa pagkain ay wala naman po kung specific na pagkain na nakakatulong. Siguro mas importante na lang na umiwas sa mga processed food tulad ng mga fast food or junk food. Dahil nabanggit nga natin na yung pagbigat or ng timbang ay nakakaapekto sa hip. So, pag yung mga ganito kasing klaseng pagkain, matataas sa calories. So, hindi natin masyadong napapansin na masyado na pala tayong maraming nakakain kasi hindi rin siya kasing nakakabusog tulad ng mga prutas at gulay. So, marami na pala nakakain, bumibigat na yung timbang. So, pwedeng mag-cause sa extra load sa hip po natin. Doc, sa anong yugto ba na kailangan na po na operahan? Ano na yung nararamdaman ng tao at masasabi natin, dapat operahan na po ito? So, kung sakaling hindi na po epektibo yung mga nabanggit na non-operative na treatment kanina at yung kirot tuloy-tuloy na talaga, hindi na nababawasan kahit uminom na ng gamot or na-maximize na yung physical therapy, pwede na po tayo mag-consider ng surgery or operasyon para sa treatment ng arthritis ng balakang. So, kadalasan, inooperahan po natin yung mga pasyente na meron ng advanced or malala na talagang arthritis. So, inaabisuhan po sila ng hip replacement po. Ito po yung gold standard na operasyon para sa mga malala na nakaso. So, dito po sa hip replacement ay pinapalitan na ng metal na implant ang nasirang hip joint. So, isa ito sa mga pinaka-common na surgery po sa buong mundo para sa may mga arthritis. So, yung mga implant, sige. Okay, Doc. Add ko lang po, no? Yung mga nabanggit nga po, common po yung implant. So, kapag sila po ay na-implant po, ay bumabalik pa rin po ba doon sa dati nilang gawi or iba na kapag naka-implant? Yung pinaka-importante po actually pagkatapos ng operasyon ay na mag-physical therapy po. Kasi kahit na walang problema dun sa operasyon, pero yung mismong pasyente ay hindi rin mag-exercise or magpapalakas ulit, ay minsan nahihirapan po talaga silang bumalik sa dating function nila. Pero kung tuloy-tuloy naman yung pag-exercise, papalakas, physical therapy, ay nakakabalik naman po sila sa dating function at nawawala na yung kirot sa balakang. And yung implant po na ginagamit dito sa hip replacement ay tumatagal din naman po ng 10 hanggang 25 na taon na po. Okay. Doc, sa inyo pong experience, ano po yung pinakamurang edad na inyo pong na-diagnose na meron pong hip arthritis?
minsan po ay na-diagnose siya as early as ng mga pasyenteng nasa 40s. Pero ito po yung usually dahil po yan sa mga nabanggit natin earlier na developmental dysplasia. So, ibig sabihin, meron na talaga silang inborn na hindi normal yung pag-develop ng hip. So, mas Okay. tumaas yung risk nila na Mm. magkaroon ng arthritis na mas maaga. Apo. Sa inyo pong experience, Doc, marami po bang kayo nagiging pasyente? Do you have the percentage kung gaano karami talagang sa usual sa mga matatanda ang nagkakaroon ng hip arthritis? Wala lang po ako nung exact na Mm. estimate, no? But more or less siguro mga more than 60% po talaga ay merong mga simptomas ng arthritis or baka more nga po. Pero hindi din naman lahat sila kailangang operahan. Okay. So kapag ang isang tao, mayroon siyang hip arthritis pero hindi siya nagpa-doktor, ano po yung possible na mangyari sa kanya? Pari po ibang umabot siya sa point, hindi na siya makalakad. Siguro, kapag hindi po na-manage yung hip arthritis, ay pwede po siyang lumala. So, yung Mm. nararamdaman na sakit sa may singit or balakang, kahit tuwing gabi or kahit nagpapahinga, hindi na po siya nawawala. So, magkakaroon na rin ng stiffness or limitasyon sa paggalaw at yun nga po, magiging paika-ika na yung lakad po niya. So, kaya mas maganda rin po na mapatingin na po siya kapag mayroon nararamdaman na sintomas. So kapag ang meron kang hip arthritis, ano po yung pinaka-epekto nito, pangmatagalang epekto po sa isang pasyente o sa isang tao po na nagpabaya, na Mm. hindi siya nagpa-check up? Yun po sir, magkakaroon po siya ng ano, limitasyon sa paggalaw. So pwedeng maninigas na yung kasukasuan, hindi na po siya maidiretso or medyo nakatupi na po siya. Minsan Mm. nangyayari din po yun. Tapos hindi na po siya, minsan hindi na nagiging independent po. Kailangan na ng tulong sa pang-araw-araw dahil nga masyado nang limitado yung pagkilos or paggalaw. Ano po ba siya, Doc? Very visible po ba siya kapag ang isang tao po may hip arthritis? Di ba kasi kapag ang isang tao nakukuba, mapapansin mo kuba siya. How about yung may hip arthritis? May nakikita ka ba sa katawan niya na there's something wrong? Pwede po nating makita na ika-ika na po yung lakad. Minsan, Mm. mas maikli na yung isang paa dahil nga po Okay. sa na parang na masyado na siyang matigas. Mm. So, if hindi na siya maunat ng diretso, minsan nagkakaroon na ng konting diferensya sa kaliwa at kanan na paa. Pero maliban po doon ay wala po siyang masyadong obvious na Ah, physical na nakikita po. okay. Okay, Doc, bago tayo magtapos, ano po yung inyong nais iparating sa ating po mga listeners, sa ating mga viewers? Parang nabanggit ko nga, this is irreversible, no? Itong hip arthritis, pag nagkaroon ka na, parang mahirap na, hindi na siya basta mawawala. Just to manage na lang po, no? Pero is there a way to prevent all of this? Pag-prevent yung arthritis po na dala na ng pagtatanda, yun hindi na po natin Ah, ma-prevent yun, pero pwede po natin ma-manage yung ibang risk factor na nabanggit ko, which is yung sa um, exercise, iwasan po yung mga high impact na exercise, yung pagbabawas po ng timbang, and mag-iwas din po sa posibleng maaksidente dahil nga yung mga bali or dislocation ay pwede ding makapag-cause ng maagang arthritis. mm, Mhm. okay. So, Um, please. So, ano lang po, parang summary lang. Yung okay. hip osteoarthritis ay isang chronic or pangmatagalan at progresibong sakit ng balakang na isa sa leading cause ng disability sa buong mundo. So, yung pinaka-common na symptom niya ay pananakit sa balakang o singit na kadalasan nagsisimula ng dahan-dahan at lumalala over time. So, yung major na contributing factor dito ay ang pag-iedad at yung family history if mayroong mga kamag-anak na may arthritis. Yung best na
approach sa treatment nito ay kombinasyon ng physical therapy at pagbabago ng lifestyle po natin at yung pag-inom ng gamot para sa kirot at operasyon kung kinakailangan na po. Okay. Doc, imbitahan mo nga po sila, yung ating mga listeners, ating mga viewers, if ever, halimbawa, meron silang nararamdaman, ay wag po sila magpabaya. They can go to QMC. Anong oras po yung inyo pong clinic, anong araw po ba available ang ating mga doctor from the orthopedic department? Well, every day. Monday to Friday naman po ay available po ang orthopedic consultants natin sa OPD po. So, office hours po ito, 8 a.m. to 5 a.m. Pero 5 p.m. pala, kailangan lang po pumunta ng maaga para magpa-register po. Pero kung meron po kayong mga katanungan o meron po kayo sa mga nabanggit natin na simptomas at gusto mong pakonsulta, yun nga po, maaari po kayong pumunta dito sa Quezon Medical Center at magpatingin sa ating outpatient clinic department para ma-examine at maabisuhan ng aming mga doktor. Okay. Dr. Isabel, maraming salamat po sa inyong time, sa inyong pong oras. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Yes. Okay. Okay, thank you so much sa ating pong nakasama kay Dr. Ana Isabel Maputol. At sana marami po kayong natutunan sa ating pong naging topic ngayong hapong ito about sa hip arthritis o hip osteoarthritis. At yan nga po, no, lagi natin pinapaalala sa inyo po na kapag meron po kayong nararamdaman, huwag po kayong mag-atubiling pumunta po sa doktor o magpa-check up. Especially dito sa ating lugar, sa Quezon Province, we have the Quezon Medical Center. So sa mga nabanggit na sintomas, hindi naman po talaga natin may iwasan na tayo po ay nagkakaedad, meron po tayong nararamdaman. Maganda, magpa-check up po tayo at lagi pong bukas po ang ating Quezon Medical Center, yun din ang ating Department of Orthopedics, lalo na gayon din ang iba pa pong mga departamento na handa po tayong tulungan sa ating pong mga medical problems, medical issue. So yan po, no, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Abangan niyo po ang ating susunod na episode dito sa ating program QMC Buto Sigla. Guys, muna muli natin pasalamatan si Dr. Romel Castillo, ang ating head ng Orthopedic Department ng Quezon Medical Center. Kaya din ang Betansid Philippines, ang ating pong sponsor na non-government organization sa ating programa. So ingat po tayo mga ka-life at lagi po natin iingatan din ang ating mga kalusugan. God bless our country and God bless us all. QMC Buto Sigla, ang programang tatalakay ng tamang pangangalaga sa ating mga buto, pati mga sakit, sintomas at gamutan, pag-uusapan dito. QMC Buto Sigla, hatid sa inyo ng Quezon Medical Center Orthopedic Department dito sa DZAT Live Radio. QMC Buto Sigla.